Ano ngayon sir yung kasalukuyang sitwasyon ng sektor ng agrikultura dito sa Naga ngayong tag-ulan na? At kahapon nga may banta na naman may bagyo na naman or may sama na naman ng panahon. Kumusta sir yung sektor ng agriculture dito sa Naga sa mga panahon ngayon, Sir Ernest? Pagdating sa sektor ng agrikultura, late ang ating mga farmers nagtanim. Yung iba magtatanim pa lang dahil sa dinanas nating init noong mga nakaraang buwan. Kaya yung adjustment na yon sa paghihintay ng ulan, ngayon din lang nagtatanim ang ating mga farmers. So may tinatawag tayong late planting kasi yung forecast natin last time, July June to late July yung planting kasi yung June yun yung simula or May yung simula ng wet season natin, pero malinaw yung epekto ng El Nino, yung init ng panahon, nakaapekto yun sa sa pagdedesisyon ng pagtatanim ng ating mga farmers. Kaya pagdating sa potential na maapektuhan, hindi pa masyado kasi kakatanim pa rin lang naman ng ating mga farmers, especially yung rice and corn farmers natin. Opo. Pero dito sir, Sir Ernest ano yung siguro mga pangunahing hakbang o contingency plan na ipinatutupad po ng Agriculture Office para yun nga po sa paghahanda if ever man na magkaroon pa ng mga sama ng panahon, Sir Ernest? Opo. Yung una naming ini-encourage yung insurance ng ating mga pananim, crop insurance through the Philippine Crop Insurance Corporation, up to possible 3 hectares, possibly 3 hectares yung pwede niyang i-cover. 2 hektarya para sa grains tulad ng ating palay at mais, at 1 hektarya naman para sa high value crops, yung mga gulay natin, yung mga pananim aside from rice and corn. So yung insurance, malaking bagay yun kasi hindi lang dahil libre, kundi yung ating mga magsasaka naman, kung hindi nakapag-insure, wala talaga. Kung matindi yung damages o pinsala na experience nila, minsan wala talaga nakukuha ang ating farmers. But through crop insurance, ang ating farmers ay nakakapagsimula uli with the claim for indemnity or yung bayad pinsala na tinatawag natin. Malaking bagay yung insurance, and as far as yung report ng ating Philippine Crop Insurance Corporation would be shared, more than 50% ng ating farmers or ng target ng PCIC ay nakapag-enroll na ngayong taon. And magandang resulta yon dahil yung responsive ang ating mga magsasaka pagdating sa insurance. And doon naman sa mga meron ng nakatanim, yung may mga standing crop na tinatawag, nire-recommenda natin na pag may paparating na bagyo, kung 80% ng matured yung kanilang mga pananim, pwede na sila mag-early harvest. So, kesa tamaan pa yun ng bagyo at maapektuhan yung pananim na makakababa ng quality ng ating palay. Opo, yun. And dito, Sir Ernest, paano po ninyo tinutulungan yung inyo pong ng inyo pong tanggapan ang mga lokal po nating magsasaka para maging magaan and syempre maging maayos yung kanilang ani o mga produkto bago pa man halimbawa tumindi yung masamang panahon, Sir Ernest? Yung ating mga makinarya, Bombokier, ay ready for deployment, especially during times of calamities. Ngayong
tulad ng mga bagyo, naka-standby yung ating mga makinarya. Although limited yung ating machineries, tulad ng harvester, hindi naman kasi lahat pare-pareho yung stages ng ating mga pananim. So nakikinabang pa rin yung mga dapat na makagamit noong harvester, for example, para maunahan o para mabawasan yung epekto ng bagyo, yung pagbaba ng kalidad ng ating produkto. Yun ay readily naka-standby ngayong bago pa man dumating ang bagyo. Opo. May mga naipamahagi na ba kayo, sir, na mga kagamitan, binhi, mga pataba na angkop para sa panahon ng tag-ulan para matulungan po yung mga magsasaka na makabangon agad if ever naman na masalanta sila, sir? Yes, yung mga binhi na naipamigay natin through the Department of Agriculture, most varieties ay aside from hybrid, yung hybrid medyo mahina yan sa bagyo. Yung mga 216 and 222 natin, pwede sila sa mga bahain na environment. And yun mostly na ipamigay natin 216 and 222. Yung hybrid naman, mas favorable sa kanya yung mainit na panahon. Naka-receive tayo ng reports na magaganda yung ani nila noong June and July. Pero ngayon na tag-ulan, mas ini-encourage natin yung farmers na magtanim yung mga varieties like 222 and 216 na mas appropriate o mas fit sa ganitong panahon. Pero wala namang variety na typhoon proof. There's no such thing as that kind of variety. Lahat naman prone sa ganong pinsala or damages. So ang nire-recommenda natin lagi is yung timing ng pagtatanim. Kaya tulad ngayon, yung sabi ko kanina na yung ating mga farmers ay tatanim pa lang, mas minimal yung posibleng maging damages given the probability na magkakaroon pa tayo ng around 13 na bagyo. Yun yung forecast last 2 weeks ago. So possibly around 13 pa and malalakas dahil nasa panahon tayo ng El Nino. Opo. Yung mga sir, mga livestock raisers, ayan. Paano nyo naman sila, sir, tinututukan or binabantayan ang inyong tanggapan, sir? Yung livestock bombokier, under siya ng City Veterinary Office. Pero tuloy-tuloy yung technical assistance as far as I know. That's with Dr. Johan Sales. Nai-report niya naman yon and pagdating sa livestock, yung issue natin dyan na lumalabas, pwede ba daw isama yon sa evacuation centers, yung mga hayop natin. Noong Christine nangyari yan, and by standard bawal yon kasi hindi pwedeng pagsabayin sa isang evacuation center ang hayop at tao for sanitation purposes. But in reality, yung mga farmers or yung may mga alagang hayop, wag na lang muna tayo kasi yung mga nangyari last time, baboy, manok, especially baboy kasi literal na piggy bank yan yung touring dyan sa mga alaga. Pero yung, for example, yung mga alagang aso o pusa, yung mga pets na lang muna, malaking issue yan kasi hindi pwedeng yun nga magsama yon hayop for safety and sanitation purposes. So nagre-raise tayo ng through Dr. Sales, isa sa mga pinopropose niya
is to have a separate evacuation for those for animals, especially agricultural animals tulad ng livestock, yung mga baka, baboy, even the poultry, yung mga manok. So yung advice natin dyan, yung mga kulungan nila or mga shed, yung mga tirahan nila should be also secured in a safe place. Yun din minsan yung reason kung bakit hindi nag-evacuate yung mga farmers natin, kasi may risk na may kukuhang iba nung nung mga hayop nila, ng mga alaga. Opo, yun. Kayo sir, sa Naga City Agriculture Office, nakikipag-coordinate kayo sir sa sa mga ibang agency like sa CDRRMO Naga para maagang magbigay ng babala sa mga community ng agriculture, Sir Ernest? Malaking bagay yung forecast or mga disaster forecast through the CDRRMO and CDRRM Council through Sir Reyno Rodriguez. Very active ang CDRR ng Naga, and in close coordination tayo with experts like Sir Michael Padua. So active yung updating niya, especially kung may ganitong mga paparating na bagyo, kahit malayo, kahit dadaan lang, continuous and consistent ang updates na natatanggap ng local government unit. At hindi lang naman Naga yung nakaka-receive ng information, but Bicol region, the whole region itself ay nakikinabang dito sa mga weather forecasts na binabahagi sa atin ng ating mga experts. And yung Pag-asa ganun din. And ito ay malaking bagay, lalong-lalo na ngayon may social media tayo, accessible na yung mga anunsyo o mga posts natin. Yung page naman ay aktibo pagdating sa mga bagyo, may paalala kami na pinopost na yung mga farmers natin, i-secure na yung kanilang mga makinarya, yung mga properties. So, pagdating sa preparedness, sa tingin ko, very active si CDRRM and other agencies, kahit Philippine Crop Insurance, ini-inform tayo ng mga posibleng measures after the typhoon. So, yung City Agriculture Office, hindi lang sa preparedness, kundi we inform kung ano yung dapat gawin during, and we inform ano ang dapat gawin after the calamity. O halimbawa, pagkatapos ng bagyo, i-ready na yung mga dokumento niyo for crop insurance para makapag-prepare agad ng damage report. So yun yung nakasanayan na nating practice sa City Agriculture Office, and thankfully ganun din yung ating behavior ng ating mga farmers na nakapag-adjust at natuto na rin sila na sa mga bagay na gagawin after, during, and before. Opo, yun. Eto sir, malaman ko lang, pagka halimbawa nagkakaroon ng kalamidad or mga bagyo, mga habagat o mga sama ng panahon, gaano naman sir kalaki yung damages kung sakali dito sa Naga sa part ng agriculture, Sir Ernest? Ano yun, Bombo Care, pakiulit yung damages. Opo, okay. Pagka halimbawa sir, nagkakaroon ng calamity, nagkakaroon ng mga sama ng panahon, halimbawa nung nakaraan ng mga bagyo, gaano sir yung mga naitatala nating damages sa agriculture o sa sektor ng agrikultura dito sa Naga, sir? Ayun, on the average, pumapasok tayo ng around between 9, minsan 6, around 6 to 11 million. Depende sa kung gaano karami yung nagtanim that time nung nangyari yung bagyo. Yun nga, yung huli natin, inabot tayo ng around 8 or 9 million.
And that's because yung huli natin, hindi naman bagyo pala yun eh. Sa ano yun, sa El Nino. Pero yung before that, umabot tayo ng around 9 or 7 million. Yun ay dahil marami na ring nag-harvest. So, at yung iba, katatanim rin lang. Yung 9 million is minimal. Kasi yung pinakamataas natin insofar as those typhoons are have affected us, around 15, nag-17M na tayo na damage dito sa Naga. Dahil marami yun standing crop natin nung dumaan yung bagyo. Yung 9 million dahil mas konti yung standing crop na una na mag-harvest or seedling stage pa lang yung ating mga pananim. So malaking factor yung timing kasi kung wala namang schedule ang bagyo, na-forecast lang natin sila pero walang definite schedule kung kailan sila papasok o kailan dadaan na exactly yung within a month. We can only forecast a few days, no, within a week. Pero yung month na projection, alam lang natin kung ilan. So yun yung nire-recommenda namin at yun din naman yung pinapractice na ng ating mga magsasaka na may tansya-tansya factor pero may datos pa rin na pinagbabasehan na ito yung tamang buwan ng pagtatanim, ito yung tamang panahon na yung mga bagyo dadaan, so hindi pa yung panahon na hindi pa masyadong palaki yung tanim ko. Ito yung scheduling na sinusunod nila. Opo. Kayo sir, sa Naga City Agriculture Office, may mga itinatag ba kayo sir na mga evacuation center o ligtas na lugar para naman sa mga kagamitan sa pagsasaka sa panahon ng matinding sakuna, Sir Ernest? Wala pang facility for that, Bombokier ang LGU. In reality, kinukulang kami sa space na paglalagyan. Yung mga warehouses or even yung sabi mo na specifically designed for farm machineries. Yung una naming pinagagawa, yung ongoing ang construction ay warehouse for storage ng ating palay at corn. Yung kaka-launch lang last year ay yung warehouse for corn. Yung ngayon naman for palay. Especially kung may planong bumili ang city ng palay or mga produkto from farmers, yung direct procurement through the Sagip-Saka Act, yun yung importante. Pagdating sa makinarya, wala pa kaming facility or building para sa mga panahon na may kalamidad doon igagarahe. Yung recommendation naman namin, kasi kung paparating na ang bagyo, hindi na naman practical na pumunta pa doon sa city nursery, babiyahe pa. What we suggest or what we recommend is meron dapat ng shed na nasa mataas na lugar ang ating mga makinarya sa mga taniman ng ating farmers or sa kanila man na bahay. Kumbaga sa kotse may garahe dapat para safe and secured yung ating mga makinarya na lalo na yung mga mamahalin. Opo, yun. And dito, sir, malaman ko lang, paano naman, sir, yung ano, di ba, pag halimbawa, pagkatapos ng kalamidad, ito ipagpalagay na natin, sir, na may bagyo or kalamidad, ano. Pagkatapos nun, paano, sir, yung halimbawa, sistema ninyo, sir, sa pagbibigay ng financial assistance, ayuda, ng pamahalaang lungsod sa mga magsasaka na siguro maapektuhan ng mga kalamidad, Sir Ernest?
yung financial assistance kung meron man Bombokier, galing yun usually sa national government agencies. Most of the time galing yan sa DSWD, like nung Christine, yung binigay ng Pangulong Bongbong Marcos, may allocation yon. Pero yung local government, bihira siya magbigay ng financial assistance na or assistance na cash. Kadalasan through the calamity fund and upon the resolution of approval of the resolution ng CDRRM Council, doon kami nagre-request ng abono na ipamimigay. In kind lagi yung ating assistance na ipinamimigay sa ating farmers. Kung hindi man abono, yung binhi o seeds ng palay or ng mais. Tulad nung nangyari nung report natin sa El Nino, magpo-purchase si city government ng fertilizers for distribution sa ating mga farmers for recovery. Yung sa corn farmers naman na grabe yung damage ng init, seeds naman yung ipamimigay. So sa atin, sa kaso natin pagbagyo, pag naaprubahan na yung resolution natin, kadalasan abono or seeds, or depende sa request ng ating farmers. Depende rin sa pangangailangan nila. Pero yun nga, yun, babalikan natin yung consideration na ang importante yung matulungan natin marami ng pakunti-kunting assistance para maraming maabot o abutin ng tulong. Okay. Ito sir, second to the last question na lang natin. Sa mga ganito sir na sakuna, though nabanggit nyo na yata ito kanina, pero para mabigyan ng diin, gaano sir kahalaga dito sir yung insurance? Ano yung parang advantage na naka-insured compare sa hindi naka-insured yung sakahan, Sir Ernest? May insurance tayo, Bombokier, dahil tayo ay nabubuhay sa risk o hindi lang risk o kasama niyan lagi yung uncertainty sa Bicol Katibaadan. Yun at yun ang nature ng ating kabuhayan, especially in the agricultural sector. Maraming risk at mataas yung level of uncertainty ng kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. And given that reality, dito papasok yung importansya ng insurance. Hindi man natin hinihingi na mapinsala yung ating mga taniman o ang ating kabuhayan, parte yon ng ating pinasok na investment. Lagi at laging may risk. So, isang bahagi ng paghahanda o isang parte ng paghahanda natin ay yung isiguro or i-insure natin ang ating taniman through the Philippine Crop Insurance Corporation na libreng-libre. Yun yung gagandahan doon. And magre-register ka lang syempre sa RSBSA, yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture, to avail of the free insurance. Tsaka hindi lang pala Bombokier, hindi lang naman para sa palay at mais ang crop insurance. Yun yung pananaw natin or yun yung una nating impression kasi crop o mga pananim. Pero kahit yung hayop, yung livestock, yung bangka na less than 10 years, pwede po palang i-insure yun. At mas importante, yung farmer mismo i-insure natin. Kasi kung kabuhayan nga, yung tanim, ini-insure. Yung buhay kaya ng farmer, di ba, mas mahalaga yun. And very minimal din ang insurance na ino-offer nila. May bayad yung sa accident and dismemberment o yung life insurance, pero minimal, around 375 per year.
Yung accident and dismemberment, around 50 pesos lang. So magkano ba yung 50 pesos ngayon? Ilang ano lang yun? Ilang noodles, ilang packs, ilang soft drinks lang yun. So uh, it's worth enrolling doon sa hindi ako endorser ng PCIC pero malaking bagay yon na kasi hindi lang naman para sa farmers yon, it's open to all. Si PCIC, yung mga farmers namin, merong memorandum of agreement with the city government na ilibre yung accident and dismemberment security insurance nila. Yun ay i-renew namin ngayong taon. So, ganun ka-importante yung insurance, especially sa agricultural sector kasi maraming bagay ang hindi natin kontrolado, lalong-lalo na sa sektor na ito. Opo, very well said, Sir Ernest. Eto sir, bago tayo magtapos, ano ang advice or payo na maibibigay ninyo sir dito sa mga urban farmers natin, mga traditional farmers sa Naga City para maprotektahan yung kanilang kabuhayan laban sa pwedeng pinsala na ihatid ng mga sama ng panahon, Sir Ernest? Yung pinaka crucial, yung lagi nating naririnig sa mga weather forecasters natin, ligtas ang may alam, always be in the know, and andyan ang media, andyan ang Bombo Radio and other stations and social media to provide information sa mga paparating na pinsala or kalamidad man. At kailangan updated tayo pagdating dyan kasi kung sa una pa lang hindi tayo aware ng isang na may paparating na bagyo or kung ano man na kalamidad, paano tayo makakapaghanda sa bagay na yan? And andyan lagi ang Municipal Agriculture Office and other government agencies to provide assistance, yung mga tips to prepare sa mga panahon na meron tayong mga damaging na events like typhoons. Andyan lagi and yung ating insurance ready naman mag-assist ang ating agricultural offices on how to avail of the free insurance. And lastly, yung ating mga taniman, ating mga palaisdaan, hingi tayo lagi ng update sa agricultural offices natin. Especially ngayon na meron na rin namang diversified integrated farming systems na ino-offer. Hindi lang wag na tayo sa monocropping masyado. Kung meron lang naman tayo ng lupa or area sa ating taniman na pwedeng mag-produce ng root crops kasi ang mga root crops iwas bagyo yun. Pwera na lang kung bahain yung lugar. So, wag tayong mag-try pa rin tayo ng ibang crops. Wag lang yung kinasanayan na natin kasi pag meron tayong ibang tanim, na i-spread yung risk at meron tayong ibang options na pwedeng pagkunan ng kita or income.